Nako, bubuelta si Cayetano dito sa ginawa ng mga minority na kudita na 12 lang sila, nalabag sa Constitution, illegal daw. At ito ay invalid, void, no? Talagang hindi po pwede mangyari, no? Naayon sa Constitution. Bubuelta ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano at malamang sa malamang, mas bubuelta dito si Senator Rodante Marcoleta, no? Ito pong si Erich nagyabang kagad, no? Pakapihin na lang daw yung 18 Marines bukas. Dahil ayaw ituloy. Tuloy naman daw sa June 18 na loon. Takot na sila mga kababayan. Ginagawa lahat nila ng paraan. Yung isa bumaliktad na sa sobrang takot, sa sobrang nervyos, yung keso. Ha? Bumaliktad na. Tatandaan ng taong bayan ang ginawa niya. Di ba? Hindi makakalimutan yan. Sa sobrang nervyos niya, nakalimutan niya na yung dangal ng pinaglalaban ng majority na sila Alan Cayetano, yung flood control issue na mahuli mastermind, no? Wala dito usapang impeachment, wala dito usapang kulay-kulay. Ang usapan dito mahuli ang mastermind. Takot na sila, nanginginig po sila, di ba? O ngayon po, ipapakita natin ang ebidensya na kung saan labag yung ginawa nila. Hindi lang po si Cayetano may sabi nito. Ito po, painggan natin, ha? Dito po sa post ni Attorney Neil Abayon. Kilala niyo naman si Attorney Abayon, di ba? Talagang abogado po ito. Ito po post niya. Tingnan natin, ha. Laki natin. Yan. Section 1, the Senate shall elect in the manner here and after provided a president pro tempore o secretary and sergeant of arms. This official shall take the oath of officer before entering into the discharge of these duties. Rule number 2, election of officers. Ito na, One Bull, Pinky, Virus, Kiko Matching, Erich, Abel, kapatid ni parang Cain, kapatid ni Jinggoy, si Cain. Si Keso, makinig ka. The officer of the Senate shall be elected by the majority vote of all the members. Should there are more than one candidate for the same officer, a nominal vote shall be taken, otherwise the election shall be viva voice or by resolution. Ito po ang katunayan sa post po ni Neil. Ang sabi niya rito, discuss ko in more depth of later, but currently ito ang magandang maintindihan natin. Even on rules of the Senate, the officer of Senate shall be elected by majority vote of all its member. 13 ang majority ng 24. Majority 24 po. 24 plus 24. 12 plus 12, 24. Ang majority ng 24 is 13. Hindi pwede maging yan. Labag yan. Edit. Mukhang ginugulo na naman tayo ng pagbilang ng quorum. Hindi yan ang issue. Sarili nating rules nagsabi, majority vote of all senators to elect officer. All senator means 24. Therefore, 13 ang need nila to elect pro tempore. Bigay na natin sa kanila yung quorum. But again, hindi yan ang issue. Flood control ang issue. Ano kayo ngayon, ha? Okay lang. Damahin nyo na yung pagiging tempore nyo. Bukas tuloy pa rin ang Blue Ribbon Hearing. Hindi natin alam kung papapasokin sila sa Senator Marcoleta o babrasuhin nila, no? O bagong Sergeant of Arms nila. Hindi natin alam yan. Pero, syempre, hindi tayo papayag na si Senator Marcoleta makanti nila. Hindi tayo papayag na masaktan nila o madampi nila. Ginawa na sa Horian, di ba? Tinapik yung braso ni Marcoleta. May edad na si Marcoleta, hindi nila pwedeng gawin yan. Di ba? Ganyan, sabi ni Pokis. Ganyan katindi ang Marine. 16 pa lang yan, ha? Papuntang Senado. Takot at nanginginig lahat sila. Ginagawa nila lahat para mapigilan sila. Paano na lang kaya kung buong Marines Corps? Kayo mga vlogger, huwag kayo buto niya napalitan si Cayetano, si Marcoleta. Tama, nanaig ang katotohanan. Nanaig ang katotohanan? Ika-cancel ni Erich yung mga ipapatawag? Ika-cancel niya. Tutuloy niya sa June 8, pero interparliamentary courtesy na naman ni Pinky papairalin. Hindi na naman ipapatawag ng lahat ng tao. Lahat ng congressman. Yung 18 Marines, wala na namang kredibilidad, hindi na naman ipapatawag. Sabi niya, magkape-kape daw yung 18 Marines eh. Eto, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo sinabi nito, ha? I'm the new Blue Ribbon Committee Chair because there's a new Senate majority. Yung sinasabi po nila sila Senator Marcoleta, hindi na po sila majority, nasa minority. They only have 10. Na kung gusto mo pumunta ng mga Marines, pamirienday na lang dyan. Nangaasar na siya, pamirienday na lang dyan. Kala mo lang yun, sir. Malapit na, sir. Abang-abang ka lang, ha? Malapit na.
Bukas tuloy pa rin ang Blue Ribbon hearing, sabi ni Cayetano. Paparinig natin yan, ha? Kasi tamo nagyayabang na, magkape-kape na lang dyan. Baliwala sila kanila 18 Marines, baliwala na. Wala na naman ipapatawag tong mga to. Ayan na naman, back to normal na naman tayo. Talagang, kung talagang kayo, palit liderato nyo, na-invento nyo, labag sa konstitusyon, bakit sinasabi nyo itong 18 Marines baliwala na? Ayaw nyo talaga may malaman. Kayo mga vlogger, gising na kayo, gumising na kayo. Ito, harap-harapan na, harap-harapan, wala na usapan dito, Duterte, wala tayong pakialam, pinklawan na. Dito usapan, dito pitatakpan na yung blood control issue, harap-harapan na. Di ho ba? Sir, Meron naman. sila on Monday, sir. Yung mga Marines na ito, or yung ibang guest sana bukas, invited pa sila on Monday. We will review. We will review. We will review. Re-review mo 9 months na? Re-review mo pa rin yung 18 Marines? Re-review mo pa rin sila Martin? Re-review mo pa rin yung mga congressman contractors? Ganon kakatindi. Upon consultation with the new members, like I said, everybody is a member of the Blue Ribbon. Kasama po si Senator Marcoleta, kasama po si Isa. Kung gusto niya pa ang ex-officio, Senate President Cayetano, they're all invited. Sir, sabi nila SB, Alan, all of this is para hindi matuloy yung hearing nila on the flood control naman. Meron na ngayon, Monday, di ba? Meron na nga, Monday, di ba? Ba't mo inurong? Bukas yun eh. Bakit? Ba't mo inurong? Kasi madedelay na 5 araw. Marami mangyayari, mapag-isip-isipan, di ba? Talagang gusto nyo mangyari. Kung talagang gusto nyo bukas lang, gusto nyo na, hihiring nyo na. Di ba? Nagmadali nga kayo magpalit ng liderato ngayon eh. Bukas yung flood control, iurong mo. Bakit? Anong meron? Nakakasa na yun eh. Lahat ng pangalan, pinangalan na, itatawag, i-review mo pa rin. Ibig nyo pala sabihin, ipapatawag, dapat ipatawag, i-review mo pa rin. Come on. Come on. Halatang halata na. Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Tingnan ba, si Erich, namumula mata, nanggigigil. Yung mga salita niya, pang-asar na, oy, magpakapi-kapi na yung mga 18 Marines dyan. Di ba? Wala na sa hulog. Eto, relax na relax. Makikita mo talaga pag matalino tao. Relax kasi nasa katwiran. Hindi alam ng mga ibang vlogger yan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hinihingi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisa ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign. O, tamo? He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. Tama. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas na magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Ano? Sino nag-utos sa inyo na labagin ang konstitusyon? Malamang may mas mataas sa kanila. Yung nanginginig na, ayaw matuklasan ang flood control issue. Sino kaya? O, kayo umusga kung sino. Diba? Yung mastermind malamang. Alam niyo na kung sino yun. Ayaw magbanggit, kayo na magbanggit kung sino. Bakit po po ito tinatanong? Simple po. Alam mo si Marcoleta, tahimik lang yan. Pero, bubuelta yan si Marcoleta. Maniwala ka, 100% bubuelta si Marcoleta. Hindi po pwedeng hindi. Diba? Lagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. Tama, nasa konstitusyon yan. Ipinakita natin kanina, ipakita nga natin ulit, baka panaginip lang to eh. Oh, hindi panaginip yan ha. Oh, kita nyo ha. Oh. Sandali ha. Ipakita nga natin ulit, baka kasi, alam nyo kasi mga kababayan, ay ang mga yan, desperado na yung mga yan. Sasabihin nila may quorum kasi kulang, kaya pwede sila gumawa ng ngayon labag sa konstitusyon yan, ayan oh. Kitang-kita naman ho, ayan oh. Ayan oh. Officer of the Senate shall be elected by the majority vote of all members. All members.
Ha? O bagaman sabihin natin hindi naman namatay si Bato. Hindi namatay, nakakulong lang, inahanap. Andyan pa rin yan. Senador pa rin yan. Ang majority pa rin yan. Ha? Okay lang kung binaba mo isa. Majority 12 na talaga. Pag 23 senador na lang, ang majority niyan 12. Di ba? 23 na lang eh. Ang majority niyan 13 pa rin kasi 24 yan. 12 plus 12 equals 24. Kalahati niyan 12. Ang majority 13. Kahit saan. Hindi ka bibili isang kilong bigas, sasabihin mo yung hapa kilo, 1 kilo. Di ba? Oh. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, hinahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Hindi nila alam yan. Yung mga iba dyan, ipaglalaban pa, tama sila, one bull. Harap-harapan na to. Bukas hintayin natin sa June 4, BRC hearing ni Marcoleta. Tuloy pa rin, mga kababayan. Tinigil tapos sinabing may continuing forum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn. Nag-adjourn. Masaya pa rin si Cayetano. Bakit? Lamang sila eh. Lamang sila eh. Kasama si Marcoleta dyan. Sa gilid niya, dyan sa gilid si Marcoleta. Kasama niya dyan. Last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 ng Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Huli kayo ngayon. Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado. Ito, Rule 1 and 2 ha. Rule 1 and 2. Ayan Itabi natin para maintindihan nila. Rule 1 and 2. Tabi natin ha. Yan. Rule 1 and 2. Na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem o Pro Tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po? Bakit mo? Kay Jinggoy. At mapapakita po sa inyo na gusto nila Pro tempore po si Loren Legarda. Ngayon inilagay si Win Gatchalian. Paano nyo ginawa yan? Sariling kalooban nyo lang yan. Kahit sino naman pwede magyaki. Maski ako, gusto nyo maging presidente ako ng Pilipinas dito sa bahay ko eh. Declare ko ng sarili ko, tumawag ako ng mga presidente ako, mga senador ko. Kaso hindi to yun. Labag sa batas, hindi minority yun. Ay, hindi 13 yun. Kailangan ng 13 members. Maliban nila kung binag-traitor pang isa. i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting president until the Senate shall have elected a new president. Papalabasin nila, may sira na naman si Cayetano. Palalabasin nila. Hindi po sila maka-elect ng new president dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po na ibigay sa kanila. Wala po silang 13. Painggan mo to, Erich. Yabang-yabang eh. So ano yung rule po? The President Pro Tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nag-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako. Yan ang katunayan na ang pakailan nila hindi Senate President. Ang pakailan nila, palitan yung Blue Ribbon. Kasi takot na takot sila. O sige nga, kung veterano mo, bakit di pinalitan to? Total naman, nilibag nila yung batas eh. Bakit Blue Ribbon ang pinalitan? Kasi doon sila takot. Dito, hindi.
Ba't hindi pwede na ko to? Kasi naniniwala kayo sa section ng Rule 2 at Rule 1 ng Section Election of Officer. Section 1 and Section 2. Ayan, nakalagay yun sa screen, no? Yan ang totoo. Nasa Constitution yan na kailangan 13 ang bago magboto. Hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo. Buhay pa ho ako. Absolute incapacity. Siguro naman po nakikita nyo. Nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. Nako, labag yan. Sana kumilos na ang SC, Supreme Court. Sana kumilos. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray. Kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo. Sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. Abangan nyo si Cheese, ha? Abangan nyo si Cheese. Di ba may kaso yan, plunder, katulad ni Marcoleta. Kapag si Cheese hindi na kinasuhan, si Marcoleta na lang, alam nyo na, ibig sabihin, ha? Aabangan ng sambayan ng Pilipino yan. Si Jinggoy, kinulong nyo. Pag hindi nyo kinulong, talaga may kaso. May kaso si Cheese, eh. Kaya nga kinasuhan, eh. Pag yan, hindi nyo kinasuhan si Cheese. Hindi ko sasabing kasuhan nyo si Cheese. Pag si Cheese ay hindi natuloy na kaso, isa lang ibig sabihin. Ha? Totoo yung sinasabi, talagang totoo na may napapalit ang kapalit walang kaso. Sumama lang kayo sa minority. Huli kayo ngayon. Yan sabi ko sa inyo, kasama sa pain nila Marcoleta yan. Kaya relax na relax si Cayetano ngayon dahil si Senator Marcoleta ang kadikit niyan. Yan, sinasabihan, relax ka lang dahil ito mangyayari. Malamang sa malamang na-predict nila yung mangyayari. At alam nila may hudas sa majority. Di ba sinabi ko sa inyo, may hudas sa majority. At yung hudas na yon at ngayon naghudas na. At yung sinasabi na yan, na yan nangyari ngayon, alam na ni Marcoleta at ni Cayetano na mangyayari ito ngayon. Kaya nga relax na relax sila, eh. Ang isang bagay na po na hindi nakapagre-relax, yung bagay na hindi mo alam mangyayari. Ba, namatay nanay mo bigla, iniwan ka bigla ng jowa mo, bigla nangyari sa'yo, takot ka kasi hindi mo alam. Pero yung bagay na alam mo na mangyayari, ganito ang reaksyon kagaya ni Cayetano, relax na relax. Hindi nasasaita ng mga kung ano-ano na pakapi-kapi na lang yung 18 Marines, di ba? Hindi ganun. I even got a text yesterday. Pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon, ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. Ingat kayo dyan. Labag sa Constitution yan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. Para kayong tissue, naglalaro sa gilid ng apoy. About the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang blue-ribbon committee hearing bukas. Para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa conduct or pag-usog ng impeachment court? Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinalitan ang rules, ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. Dahil sa kanila, na-delay ang impeachment, hindi kay Cayetano. Dahil sa pinagagawa nila. Desperado na yan ang ginagawa nila. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po ang sesyon kanina. Grabe, illegal talaga. Alam mo, nasa rules of election of officer, oh. Ano to? Babasura nyo na to? Ano to?
Sino nag-utos sa inyo na paano yan, na wag sundin yan? Bahala na, kahit wag sundin yan. Masunod lang gusto nyo? Palakpakan pa yung mga sa Senado. Oo. Okay lang, bukas, balik na naman kayo sa dati. Bukas, mag-iimbestiga na, malalaman na kung sino talaga mastermind. Di ba? Takot na takot sila kasi mastermind, isa dyan, nabigyan ng maleta, yung Erich, di ba? Nabigyan yata ng maleta. Yung, sino pa ba nabigyan ng maleta dyan? Si Juan Bull, di ba? Marami pa, di ba? So this is their answer to the crisis they made. Si Quezzo, kala mo, pinagyayakap ng mga senador si Quezzo eh. Traidor ako. Wala tong halong politika. Walang halong politika. Eh, nangyaring kurakot sa 1 trillion na walang politiko na kumuha eh. Paglipat mo, alam mo mapapalitan ng leadership? Quezzo? Ikaw, Quezzo, alam mo mapapalitan ng leadership? At ang Blue Ribbon, di matutuloy? Sasabihin mo, walang politika paglipat mo? Niloloko na ito taong hudas. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI noong May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos kung umpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y nakikiusap sa lahat. Correct your mistakes. Wala nang problema because I issued an advisory kanina na nakasinedya tayo. The country is already in economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis because of what's happening in Israel, Iran, US, in what's happening with that conflict. Marami pong naghihirap na, mas maraming maghihirap pa. We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory. Grabe, no? Hindi naman matakot sa kapangyarihan sila eh. Ayaw nila malaman yung flood control issue. Oo, ayaw. Nanginginig na sila. Hindi sila makatulog. Tingnan mo yung mga mukha nila alalalim. Yung mga mukha nila namumula na, alalalim. Itim na yung mga mata nila sa ilalim. Bakit? Kasi hindi sila makatulog sa gabi. Stress na sila. Ngayon, gumawa sila ng sariling rules. Nilabag ang Constitution ng Pilipinas. Nilabag ang batas. Illegal. Void. Di ba? Hintayin nyo. Rest back ni Senator Marcoleta. Ito, may rest back na. Rest back na si Senator Marcoleta. Hintayin nyo bukas. All our people. And we need a functioning Senate. An independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin mga kababayan. Okay po ako. They can try to remove me. They can kill me. But they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po, at natatawa yung iba, that the Senate is under attack, 2023 pa lang ho, yung PI, gusto kong amendahan yung Constitution. After magsalita, si Senator Aimee, wala daw katotohanan yun. Ngayon po, binasura ang Constitution. Wala doon katotohanan yun sa no election, di ba? Ang dami yung tinatanggi. Okay lang yan. Inyo na yan. Yung pagsisinungaling nyo, okay na yan. Bukas malalaman, June 4. Tuloy pa rin. Ha? Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Tuloy ang Blue Ribbon Hearing Committee. Nakita nyo yan, ha? Narinig yan. Huwag yung pakinsinin si Erich. Wala yun. Imagination niya lang yun. No? Sa sobrang delusion nila, sa sobrang panic na nila, nagdi-delusion na sila. Hindi nila nagagawin nila. Akala nila yung mali, tama na. Di ba? I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic. Siya pa rin ang Senate President. Siya pa rin. Wala nga. Kaya temporary Senate President lang si Win Gatchalian. Hindi siya Senate President. Ito pa rin ang masusunod. Ha? Kapag ito sinabi niya, masusunod pa rin ito pa rin ang Senate President nila. Hanggat wala silang 13. Kaso yung 12 na ginawang Blue Ribbon, mapalitan lang yung Blue Ribbon. Siguro may utos yung taas. Ewan ko sinong taas yun. Baka si Lucifer. Na sinabi, palitan niya. Kahit anong gawin, labagin niyo rules ng election of officer. Of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas,
Nako, may vigil bukas sa Senado, ang dami niyan. Pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside the Kulambo. Nako, doon ata gagawin ng hearing sa labas. Hindi pa papasukin. Grabe, di ba? Kita mo? Ang problema po, pag in-outside nyo the Kulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nila pong sinabing sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Yun talaga yon. Corner sila ngayon kay Cayetano, pati kay Marcoleta. Itong dalawa lang matapang ngayon lumalaban eh. Kasi tahimik na yung mga ibang majority. Sila Robin, tahimik na. Di ba? Sana naman po, tonight, makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of our leaders and we tell everyone here, let's pray for our country and may God bless the Philippines. O, pakinggan natin to si Jesus Duque bago tayo magtapos, no? Nagustuhan ko yung banat niya eh. Ba yung gusto nyo magkaroon ng quorum? O, na magkaroon ng quorum, ano nangyari? Pinalitan ng chairmanship ng mga committee para hindi makapag-hearing ang Blue Ribbon Committee ng totoo at tama. Para hindi malaman ng taong bayan kung sino talaga ang mastermind sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ayaw nila malaman. Ayaw nila malaman ng mastermind. Alam na ng taong mastermind kung sino. Kaso nga lang, opisyal ng investigasyon, sasabihin ng mga vlogger, asan ang ebidensya mo, mastermind si ganito. Paano malalaman? Ayaw nyo magpatawag. O, subukan nyo magpatawag. Kasagutin namin tanong nyo. Kung asan ang ebidensya. Ayan, ito 18 months lalabas sa aming ebidensya. Bukas, hintayin nyo. O, di ba? So, nakita nyo na? Sino nanalo dito? Taong bayan? Hindi. Si Chis Escudero. Ang nanalo dito si Chis Escudero. Hindi na makakasuhan. Baka nagkaroon pa ng konting maleta. Oh, Cheese, nakakaya yung ginawa mo. Grabe yung ginawa mo. Dami mong dami mong isinakripisyo ng kababayan mo. Huwag ka lang makasuhan. Grabe yung ginawa mo. Kung ginawa mo, manatili ka sa Kalakal Marcoleta at bukas ihahayag kung sino mastermind, matatapos na ang issue eh. Hindi ka na makakasuhan eh. Hindi ka nagtiwala kay Marcoleta. Pagsisisihan mo yung labis ng ginawa mo ngayon, Cheese. Maniwala ka. Ako alam ko mangyayari. May nagsabi na sa akin eh, sa June, ayoko, madudulas, bibunga nga ako. Ayoko! June 12, ay, ayoko. Ako, magsisisihan mo yan, Cheese, yung ginawa mo. Siyempre, hindi naman yan basta-basta lang lilipat ng gano'n sa sobrang pressure, di ba? O, kaya, sa nangyaring ito, tenga na naman ng mga Pilipino. Wala na naman tayong mapapala dahil yung majority ngayon nakakampi ng mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Kasama rin yata sila eh. Kaya ayaw nilang ilabas ang totoo. So, paano? Okay, maraming salamat sa inyo. Alam niyo na ibig sabihin yan, no? Napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman. Isang makabulang talakayan naman ang aking inilagay sa inyo. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, no? At lesson learned at maraming at iba pang nalalaman kayo. Ang ganito lang po, paalam po sa inyong lahat.